Basta importante, ako po ay naniniwala na si House Speaker Martin Romualdez ay isa pong malaking problema ni Pangulong Bongbong Marcos. Malaki po ang utang na loob niya kay Speaker Martin Romualdez. Naniniwala din po ako doon. Pero ang isa pong matinding pinaniniwalaan ko ngayon, si Speaker Romualdez po ay malaking problema na rin po ng Pangulong Bongbong Marcos. Narinig niyo na po sa akin na mahirap po na sabihin na ang ginagawa ni Speaker Romualdez bilang number 4 sa order of succession at pinsang buo pa ng Pangulong Bongbong Marcos at magkasangga pa po sila ay hindi po batid o walang pahintulot ng Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ganun po ang, kumbaga, tayo na mga ordinaryo mag-isip, ang iisipin natin, lahat ng ginagawa nito, may bendisyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ilang beses ko na po nakausap ng personal ang Pangulo, nakita ko po sa kanya ang kanya pong sincerity na ayusin po ang bayang ito. Kaya lang, nakita ko rin po sa kanya yung predicament o yung pong sabihin nating dilemma kung papaano, how to solve, yung parang ang question how to solve a problem like Martin Romualdez. Ano po, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. So, hindi po madali yun. Hindi po madali. Tayo kasi mga meron lang Mga meron lang tayo. We are looking from the outside, from the outside. Kaya parang mga kayang-kaya natin gawin ng mga bagay. Pero pag nandun ka siguro, hindi siya madaling gawin. Ang una pong tinamaan nung galit ng Pangulo tungkol po sa national budget. By the way, i-disclose ko po sa inyo na I was able to talk to the President personally sometime in December last year. At ang pinag-usapan po namin ay ang tungkol po sa talamak na katiwalaan sa pamahalaan. At doon po, kinlaro ko sa Pangulo na hindi siya yung sinasabi kong corrupt Sinabi ko sa ibang government institution. At ang sabi ko rin po sa, ikuwento ko na rin sa inyo, total nandiyan naman na kayo. Naalala nyo pa siguro yung video na yun nag-viral din yun Ito si Kato Nying, pag may sinasabi nag-viral nagba-viral din Ang sabi po ng Pangulo, nung napanood daw po niya yung aking video, nagulat daw po siya. Pero yung pong pagkagulat niya ay hindi dahil nagalit siya sa akin o Sabi niya, ano ba ito sinasabi ni Tunying? So, sorry po Mr. President, I will not disclose every detail of our conversation. Baka nga privileged communication yun. Sorry po. Pero ang dating po sa akin nung sinabi ng Pangulo, he had it investigated kung ano po yung sinasabi ko at na-discover niya na totoo ang ating sinasabi. Tungkol po sa mga proyekto, bentahan ng proyekto, malaking masyado ang porsyento at ang natitira na lang po sa proyekto ay kakapiranggot na lang. So nag-imbestiga po ang Pangulo at yun po ang naging dahilan din kung bakit galit na galit po siya. Hindi po sa akin, kundi ang sabi nga po niya I need your help. Tunying, I need your help. Kailangan ko din niya ang tulong ng iba pang mga mamamahayag. At inulit po niya ito nung naalala nyo nung nag-present siya sa 15 contractors, top contractors. Sinabi po niya, sana mas marami pang investigative journalist ang lumitaw para ibilad nyo sa tao. Sabi niya gano'n, sa ang mga kabuktutan na ito, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. So nung pong
Sinabi niya yon, tapos nagawa rin siya ng sarili niyang investigasyon. Ang problema po ng Pangulo, ito ewan ko kung nare-realize po niyo to. That was third week of December last year. Nakapasa na po ang budget sa both houses of Congress, yung BICAM, ano? So ang sitwasyon na lang po no, nasa lamesa ng Pangulo, ilang araw na lang natitira bago matapos ang taon. So kailangan niya pong pag-aralan niyo kung alin ang i-veto niya. Actually, meron pong option ng Pangulo na i-veto po yung buong budget eh. Meron po siyang ganung kapangyarihan, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Kaya lang, kapag ka po ibinito po niya yung buong budget, ang mangyayari po, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, ay magkakaroon tayo ng reenacted budget. Doon po sa mga nakakaintindi ng isang reenacted budget, kung po yun, parang mapipilay po ang gobyerno doon. Ano? So, nailagay ang Pangulo sa isang sitwasyon na, ano ba to, ibibito ko ba to lahat? O mamimili na lang ako ng ibibito ko? Tapos magtitira ako kung ano man yung mga isiningit na itong mga ito at saka hindi ko na lang i-release muna. Yun nga po ginawa ng Pangulo. Nagveto po siya ng item. Tapos meron tinawag na malaki, 100 billion din yung parang de facto veto ang ginawa ng Pangulo dahil ang especially yung tinatawag na unprogrammed ay mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, FLR, ginawa po niyang FLR. Ginawa po niyang for later release. Ano po? At kung di ako nagkakamali, nung nakaraang araw lang, nagtanong ako kung mga gaano kalaki pa yung hindi nare-release sa FLR na yon. Nasa 80 billion pa po yata, humigit kumulang. Ibig sabihin, at least doon sa bagay na yon, hindi na-release yung budget kahit na pinagtibay ng Kongreso plus yung mga almost 30 billion na na-veto niya. So that's a total of more than 100 billion pa rin. At yung pong mga na-release na may tiniyak, sinikap daw nilang malaman kung sino po yung mga proponents. So nakita niyo po, talagang ang Pangulo kaya galit na galit doon, hindi na daw niya nakilala kung yung kanyang budget. Ibig sabihin po kasi nung kanyang budget, yung National Expenditure Program, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Ano po? Yung NEP, President's Budget, niromansa ng House of Representatives, tapos niromansa ng Senado, at saka pagdating sa BICAM, ginahasa sa BICAM. Patawarin niyo ako sa termino ha. Ini-exaggerate ko lang po para po mas namnamin po ninyo. Meron pong nagme-message dito. Ito po. Si Maristela Reyes, baka nakalimutan mo Katunying, pumirma ang Pangulo kaya nanakaw ang pondo ng bayan. Sabi po niya. Sana po nakikinig kayo sa sinasabi ko. Ito nga po yung ipinapaliwanag ko mismo pero ba't ba ako papaliwanag para sa kanila? Ito po yung kinukwento ko based on the perspective that I have. Pero okay lang din po yun. Doon po sa mga nanonood sa atin, kung ang intention nyo manood sa akin kahit meron na kayong sariling kaisipan, okay lang din po yun. Kaya lang, maiinis lang kayo sa akin dahil makakarinig kayo na hindi sang-ayon sa inyo pong mindset. Ano? Ako naman andi dito lang para po magkwentuhan tayo, ano po, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Opo. Okay, so moving forward, ito pong mga katiwalian sa flood control projects, ghost project, substandard project, gusto ko pong sabihin na malala po ngayon. Malala, as in, napakalala. Pero gusto ko rin pong sabihin, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, na ang katiwalian sa pamahalaan, yung substandard na proyekto, overpriced na proyekto, paulit-ulit na mga projects, kabubungkal pa lang ng kalsada, kagagawa pa lang, bubungkalin na naman, etc., etc. Hindi po ngayong taon lang nangyari yon. Hindi lang nung panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Wag na po tayong magkunwari.
Pinayagan po natin na mangyari sa atin ito. We allow these hooligans to rape our nation. Pinayagan po natin to, mga kababayan. Sabi niyo, hindi, noon kasi 10% lang eh. Noon kasi 20% lang eh. Baka nga ganun po ang pagkaintindihan. Pagka 10% lang ninakaw, okay lang. Pag 20% lang yung ninakaw, okay lang. Pag 30% lang yung ninakaw, okay lang. Pag 40% lang ninakaw, okay lang. Ganun po ang nangyayari ng mga nakaraan. Ngayon kasi 60% na yung nakaw eh. 35%, 20% na lang natitira sa project. At yun nga, naging zero pa yung napunta sa project kasi nga, ghost project, mga magulang at mga malat. Kaya gusto ko po sabihin sa inyo na kung meron mang nakawan sa gobyerno, sa mga project na ito, hindi lang sa DPWH, sa iba pa, ay hindi lang po ngayon. Nangyari po ito nung panahon, yung post-Marcos era. Nangyari po ito nung panahon ni Mrs. Cory Aquino, Fidel Ramos, Erap Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, Noynoy Aquino, Rodrigo Duterte. May nakawan po sa gobyerno. Wala po tayo sa perfectong panahon. Wala po tayo sa perfectong sitwasyon ng mga nakaraan. May mga nakawan po. Hindi lang tayo kumikibo. Opo. Kaya wag nating isipin na parang nasa kaluwalhatian tayo ng mga nakaraan. Hindi po totoo yun. Ngayon, malala. Yun po yung sinasabi natin. Hindi po ba? Malala. Sobrang lala lang po ngayon. Parang naging institutionalized ang nakawan ngayon. Pero yung sabi nga ng Pangulo, dapat magalit tayo. And in fairness to the President, nung pong nagsalita siya nung sona niya, nung sinabi niyang, mahiya naman kayo. Doon po nagsimula ang lahat. Nung pagkasabi po niyang, mahiya naman kayo, naglibot po siya sa mga government projects, na-discover po niya pati yung mga guni-guni na project. Tapos po ay ipinresenta po niya yung pong mga contractors na malalaki ang nakuha. At nagkaroon na nga po nito, nakita natin. Hindi ba lalo tayong nagalit? Nagalit tayo nung yung pinakitang picture ng katakot-takot na pera na nandun sa lamesa, mga kababayan. Pasensya na kayo mga kababayan ha. Sasagot lang ako sa isang bobong nanonood sa atin ngayon. Sabi nitong isang bobong nanonood sa atin ngayon, pasensya na kayo na gagayahin ko lang yung termino ni Gadon. Hay nako taberna, lumalabas ang pagka-DDS mo. Gusto mo bumaba si Speaker Martin Romualdez tapos gusto mo ipalit yung nagmiyaw na Kiko Barsaga na parang may saltik. Ay, nako.